Hello, kumusta po? Anong ganap natin sa mga buhay-buhay natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga trabaho na dapat ninyong iwasan o mga dapat ninyong kumbaga isang tabi na. Kung halimbawa man, kung nandito na kayo sa field na ito, wala na tayong magagawa. Pero ibig sabihin, may chance pa ba kahit na nandito ako sa ganitong field? Maaaring yun ang tanongin ninyo. Marami namang way, marami namang pamamaraan. Kung may, sabi ko nga, kung nagre-reply ako sa inyo, kung may iba pa kayong tsansa o may iba pa kayong kung tawagin natin ay ibang skills o ibang mga opportunities, why not na gawin natin yan, ano? For instance, sabihin natin na ikaw ay nandito na sa ganitong field o sa mga ganitong trabaho. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi marami namang way kung paano tayo mapupunta dito sa Canada. So, what I'm talking about is all about the occupations in demand here in Saskatchewan. Kasi marami na tayong pag-uusap patungkol sa Saskatchewan. May vlog na rin ako patungkol dito, but sabi ko nga, magiging kumbaga parang mas specific tayo ngayon sapagkat ang pag-uusap natin is all about the in-demand jobs here in Saskatchewan. Iisa-isahin natin yan in general at yung iba pang mga specific. Kayo na ang bahalang humanap dun sa mga NOC. Ililink ko na lang down below yung mga NOC number o yung how to find your NOC and your particular job na magiging assignment nyo na siguro. So ang ibibigay ko sa inyo is the general terms and terminologies na may kinalaman sa mga trabaho dito sa Saskatchewan, ano? Well, balik tayo sa occupations in demand. Hindi lahat ng trabaho dito sa Saskatchewan ay pwede niyong pasukan. May mga trabaho na hindi kayo talaga pwedeng pumasok o hindi niyo talaga pwedeng pasukan unless, sabi ko nga, nag-aral kayo dito, kumuha kayo ng training dito, o kaya naman nag-upgrade kayo ng skills and work experience ninyo dito sa Saskatchewan. Marami to, iisa-isahin ko yung mga bagay na yon o yung mga trabaho na yon para nang sa ganun at least may idea kayo, para nang sa ganun sa mga susunod na panahon ay alam nyo na yung gagawin ninyo kapag nandito kayo sa ganitong stream, no? So to be more particular, sabi ko nga, ang pag-uusapan natin yung mga excluded na mga trabaho dito sa Saskatchewan, and of course yung mga occupations in demand or in demand occupations here in Saskatchewan. So yun ang ating pag-uusapan, ano? So sit back, relax, pakinggan ninyong mabuti, baka nandito yung mga trabaho ninyo. So kung nandito kayo sa mga excluded, halimbawa ako dati teacher, sabihin na natin excluded siya doon sa trabaho dito sa Saskatchewan. So, ano yung ibang skills ko pa? Ano yung ibang experience ko pa para mapunta ako doon? So, ganun ang mga offshoots natin, mga options natin para makarating tayo dito sa Saskatchewan. Then, of course, kung halimbawa, nandito naman kayo sa occupations in demand, therefore, may chance kayo. So, anong gagawin nyo? Pataasin nyo lang yung mga ratings niyo o yung mga scores niyo para nang sa ganun ay masali kayo sa draw o kaya makakuha kayo ng job offer here in Saskatchewan. Na po. At huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pupunta tayo sa ating phone ngayong pagkakataon para mas madali yung mahanap. Ililink ko down below. Hindi tayo magre-remote. Ililink natin down below yung mga links na dapat ninyong malaman para mas madali yung paghahanap ninyo ng trabaho papunta dito sa Saskatchewan. To be more particular, dito sa Canada. So ano pang hinihintay natin? Pasukin natin ang ating cellphone. Nandito tayo ngayon sa signaturevisas.com. Ito ang website na ginagamit natin, courtesy of them. At maraming salamat sapagkat ginagamit natin yung kanilang website to teach you or para puntahan yung mga iba't ibang trabaho na may kinalaman papunta dito sa Saskatchewan. Kaya nga nandito yung Saskatchewan Occupation List of 2021. And of course, kinuha rin nila sa Government of Saskatchewan ang mga details na ito, which is the Saskatchewan Occupation List. So bumabatay ang signaturevisas.com sa mga invitation na ipinalalabas ng Saskatchewan every kumbaga parang quarterly. Kasi noong nakaraang August lang naglabas na naman sila ng kanilang draw at sabi nga natin sa mga nakaraang vlog natin na more than 300, 400 na naman yung kanilang inimbitahan na mag-apply as a permanent resident na
immigrant na pagdating dito, and we're hoping na kayo rin ay sumunod na sa ganitong yapak ng mga ibang kababayan natin. So yung key highlight ng page na ito is about 3 years immigration plan, most invited occupations in Saskatchewan, excluded occupation list, minimum required points 60 out of 10. So nabanggit na natin yan actually sa mga nakaraang vlog natin kung paano kayo makakuha ng 60 points over 100. Kung kaya yung pangtaasan, why not taasan ninyo, no? Pero ang focus lang natin sa pagkataong ito is this one, yung most invited occupations in Saskatchewan, and of course yung excluded occupation list dito sa Saskatchewan. So dito lang tayo magfo-focus, therefore yan lang pag-uusapan natin para hindi humaba yung ating videos, ano? So yung pag-uusap natin dito ay nakabatay sa 2-year immigration plan ng Saskatchewan o ng Canada as a whole ng 2020-2021, at syempre tatakbo pa ito hanggang 2023 yung plano ng Canada, no, na kumuha ng humigit kumulang 1,000,000. Yung 2020-2021, ang naging target dito is 360,000 na new permanent residents na mapapunta dito sa Canada as an immigrant na kung tawagin natin landed immigrant. So sa pagkakataon nito, babasahin natin yung mga occupations in demand o eligible occupations in demand dito sa Saskatchewan. At yan ang iisa-isahin natin. Marami ito, makinig kayong mabuti. At pagkatapos nito, hanapin ninyo yung mga masasabi natin na NOC ninyo. Ibibigay ko, da-download ko, ililink ko down below yung mga occupations, and of course pag-uusapan din natin yung mga excluded list ng mga trabaho na natural hindi nyo na po pwedeng applyan. So magfo-focus tayo sa mga occupations in demand dito sa Saskatchewan. So these are the most invited in demand occupations in Saskatchewan ng 2020 hanggang 2021. So ibig sabihin, sabi ko kanina, ibinatay nila ito sa mga invitations, sa mga draws ng mga nakaraan, at kung papansin ninyo, sana nandito. Isa-isahin natin, ano? So, human resource professionals, information, system analysts and consultants, database analysts and data administrators, drafting technologies and technicians, aircraft mechanics and air inspectors, financial managers, other administrative services managers, banking, credit and other investment managers, agriculture managers, other financial officers, administrative officers, administrative assistants, accounting technicians and bookkeepers, computer programmers and interactive media developers, architecture technologies and technicians, financial sales representatives, bakers, automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairs, senior managers, financial communicators, and other business services, senior managers, healthcare, education, and social community, senior managers, construction, transportation, and production utilities, purchasing managers, other administrative service managers, insurance and real estate and financial brokers or brokerage managers, advertising, marketing, and public relations managers, web designers and developers, nurse aides, orderlies, and patient service associates, home support workers, and related occupations. So, ang gawin po ninyo ay hanapin ninyo yung mga NOC na ito upang nang sa ganon, baka nandyan din yung mga subcategories na hinahanap natin. Ililink ko, sabi ko down below, yung find your NOC at tignan ninyo yung mga specific jobs. Baka kasama kayo dito and you can apply, or if you are eligible to apply in this particular jobs, baka kayo pwedeng pumunta doon sa online receiving portal ng Saskatchewan, and you may do so na mag-apply sa occupations in demand. Baka malay nyo sa mga susunod na draw ay kayo na ang susunod na mapili, hindi po ba? Now, we will proceed to the SINP excluded occupation list. Marami ito, hindi ko alam kung babasahin ko lahat. Pero, ang masasabi ko dito, huwag na ninyong puntahan ito sapagkat hindi ko sinasabing wala kayong pag-asa. Well, pag nandito na kayo, you can apply for those jobs. But what I'm saying is, huwag nyo nang aksayahin yung panahon ninyo na apply sa mga ganitong trabaho na babanggitin natin mamaya sapagkat
baka masayang lang yung oras ninyo instead na ginugol ninyo yung mga trabaho na po pwede naman pala kayong mag-apply. I hope you get what I mean. So let's go to SINP excluded occupations list. So tingnan natin. So marami itong Saskatchewan Immigrant Nominee Program, SINP excluded occupation list. Ibig sabihin, uulitin ko, hindi kayo pwedeng mag-apply dito kapag kayo ay nasa ibang bansa. Kapag nasa labas kayo ng Canada, that's what I mean. So wag nyo nating pag-aksayahan ng panahon ito. Kumbaga, balikan nyo na lang yung mga trabaho na nabanggit natin. Baka nandun kayo sa mga subcategories. Hanapin ninyong mabuti yung NOC doon. So, magbibigay ako ng mga sample dito para nang sa ganun ay malaman niyo kung ano ba yung mga excluded occupation list. Anyway, ibibigay ko naman sa inyo yung link ng mga trabaho na nandito. So number 1, legislators, senior government managers and officials, senior managers trade, broadcasting and other services, managers in healthcare, government managers, managers economic analysis, managers in education policy development, fire chiefs and senior firefighting officers. Magbigyan na tayo ng mga halimbawa. Managers in aquaculture, financial auditors and accountants, customs ships and brokers, physicians, teacher, meron dyan, forestry professionals, petroleum engineers, aerospace engineers, landscape architects, urban and land use planners, bagtasin na natin yan, dentists, veterinarians, optometrists, allied primary health practitioners, pharmacists, dietitians and nutritionists, physiotherapists, animal health technologists and veterinary technicians, denturists, opticians, licensed practical nurses, massage therapists, secondary school teachers, elementary school and kindergarten teachers, judges, lawyers, firefighters, librarians, archivists, authors and writers, editors, dancers, photographers, film and video operators with regards to arts, athletes, coaches, sheets, metal workers, oil and solid fuel heating mechanics, water and waste treatment plants. So, lahat ng ito na makikita niyo dito, i-download ko ito. Download nyo na lang, what I mean, at ililink ko ito at hanapin niyo baka nandito yung trabaho ninyo. So, ibig sabihin, hindi na ba kayo pwedeng apply? Kung ganito ang trabaho niyo, baka po pwede na mag-downgrade kayo sa mga ibang NOC. So, yun ang ibig kong sabihin, Pero specifically, kung apply nyo, halimbawa, sabihin na natin na legislators o kaya naman senior government officials, hindi po pwede. Parang sa Pilipinas din, di ba? Hindi ka po pwedeng maging senator, hindi ka po pwedeng maging mayor, maging vice presidente or whatsoever kung hindi ka naman Canadian citizen. At yun nga, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating cellphone. Nawa nakatulong kahit paano yung vlog natin sa araw na ito. At pagpatuloy natin yung ating mga adhikain, mga pangarap natin dito na mapunta sa Saskatchewan, sa Canada as a whole. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na, i-click ang like button at syempre pwede nating i-share ang ating mga videos para nang sa ganon yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin ay ma-educate din patungkol papunta dito sa Saskatchewan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo dito sa Rod's Channel. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!